Zamboanga Peninsula, munisipalidad ng Sirawai. Dito, kung saan ang maalat na hangin mula sa Sulusi ay unang humahaplos sa lupa, malapit sa mapanganib na zona, matatagpuan ang pusong bato ng petong kumpanya ng Scout Ranger, ang piling-pili na unit ng hukbong katihan. Sa kampo ng Communication Battalion ng Scout Rangers sa Sirawai, kung saan ang putik ay malalim bago pa man magbago ang kulay ng gubat, si Junior Sergeant Maria Maya Panganiban, na halos 25 taong gulang pa lamang, ay hinihigpitan ang huling tornilyo sa antena ng repeater, naglalabas ng ulap ng singaw sa siksik na init at halumigmig ng umaga. Sa lugar na ito, napuno ng amoy ng malansang gun oil, mamasa-masang lupa, at pawis, ang kanyang presensya ay kapansin-pansin. May taas na halos 5'7", balingkinitan ang katawan, mahigpit na nakatali ang buhok at nakatago sa ilalim ng fatigue cap, kung saan nakatingin ang matitigas na mga mata at manipis, ngunit matatag na mga kamay na sanay humawak sa komplikadong kagamitan ng komunikasyon. Isa siyang tunay na mandirigma. Hoy, Panganiban! Pagkatapos mo diyan, bumaba ka at punasan mo ang sahig sa headquarters, Heiku. May inspeksyon ang commander mamayang gabi. Sigaw ng isang tinig. Ito si Master Sergeant Benjo Bulldog Marquez. Sa kanyang nakaumbok na tiyan at laging mamantikang mukha, sanay siyang utusan si Maya, ang nag-iisang babaeng sarhento sa kanilang unit na parang personal na alalay. Sandaling humigpit ang hawak ni Maya sa antena, ngunit agad siyang kumalma. Sarhento Mayor, may malakas na interference sa ikatlong channel ng radyo. Nagsasagawa ako ng diagnostic. Ang paglilinis ng HQ ay hindi kasama sa aking pangunahing tungkulin. At bukod pa rito, mas mahalaga ngayon na tiyakin ang tuloy-tuloy na komunikasyon. Abat, sumasagot ka pa. Lumalim ang kunot sa noo ni Marquez. Mas mataas siya kay Maya sa ranggo at sa serbisyo, at kabilang siya sa mga taong kumbinsido na ang mga babae ay sumasali sa militar para lang magpahinga sa isang madaling posisyon. Ang walang kapintasang kakayahan ni Maya ay hindi dahilan para igalang, kundi sanhi lamang ng inggit at pang-aapi para sa kanya. Wala akong pakialam sa specialty mo. Ang militar ay kung saan ka inutusan, doon ka gagawa, at hindi mo rin naman maayos yan ng maayos. Dapat ay lalaki ang tinawag, matatapos sa loob ng 5 minuto, samantalang ikaw, kalahating araw na nakikipagbuno. Bumaba ka na ngayon din. Kinagat ni Maya ang kanyang labi. Lumitaw ang problema kalahating oras na ang nakalipas ng si Marquez mismo, na nagpapanggap na matalino, ay nagpakialam sa mga setting ng kagamitan. Walang sinuman sa unit na iyon, maliban sa kanya, ang makakapag-ayos ng problemang iyon ng mabilis. Ngunit alam niya na ang anumang pagtatalo pa ay ituturing na pagsuway sa utos, at lalo lamang itong magpapahigpit sa tali sa kanyang leg. Masusunod. Bababa na agad-agad. Nilunok niya ang pait, ikinabit niya sa kanyang sinturon ang toolbag. Sa likuran niya, narinig niya ang mapanuyang pagtawa ni Marquez. May isang sikreto si Maya. Ang kanyang mga nakatatandang kapatid ay mga buhay na alamat sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang panganay, si Lieutenant General Gabriel Gabi Panganiban, ay kasalukuyang commander ng Northern Luzon Command, NOLCOM, ang tagapagtanggol ng pangunahing teritoryo ng bansa. Ang kanyang pangalan ay laging sinasamahan ng mga bansag na Iron Commander at Strategic Genius. Sa likod ng kanyang mahinang ngiti, nagtatago ang matibay na determinasyon. Para sa mga kaaway, siya ang sagisag ng takot, ngunit para sa kanyang mga tauhan, siya ang huwara ng isang tunay na opisyal na may walang hanggang tiwala. Ang pangalawa, si Major General Rafael Rafi Panganiban, ay Deputy Commandant ng Philippine Marine Corps, ang pangunahing puwersa sa pag-atake ng hukbong pandagat, binansagang bulldozer. Kapag may tinukoy siyang target, wawasakin niya ang anumang balakid sa kanyang daraanan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Marine Corps ay itinuturing na vanguard na labis na kinatatakutan ng mga posibleng kalaban. At ang ikatlong kapatid, si Colonel Miguel Migs Panganiban, isang pangunahing tauhan sa Office of the Judge Advocate General, JAG. Sinasabing walang general ang makakapagtago sa kanyang matalas na tingin na nagbubunyag ng anumang katiwalian at ilegal na gawain sa militar. Siya ang huling scalpel na nagpapanatili ng disiplina sa buong sandatahang lakas. Sa pagkakaroon ng mga kapatid na tulad ng mga bituin sa kalangitan, ni minsan ay hindi binanggit ni Maya ang kanilang pag-iral. Nais niyang pahalagahan siya bilang Sarhento Panganiban, hindi bilang kapatid ni kung sino. Nais niyang patunayan ang halaga ng kanyang uniforme sa pamamagitan ng kanyang pawis at pagsisikap, at hindi sa liwanag ng kasikatan ng kanyang mga kapatid. Ito ang kanyang paraan upang magbigay galang sa kanilang ina na buong buhay na namuhay bilang asawa at ina ng mga militar, at upang mapanatili ang kanyang sariling dignidad matapos ang maagang pagkamatay ng kanilang ama na isang opisyal. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Ang commander ng kanyang platoon, si Lieutenant Javier Reyes, ay isang tipikal na opisyal ng headquarters. Hindi siya interesado sa pamamahala ng unit o sa mga problema ng kanyang mga tauhan.
Obsessed lamang siya sa kanyang karera. Nang lantaran siyang inapi ni Marquez, si Reyes ay nagkibit balikat lamang. Ang nakatatanda ay nagtuturo sa nakababata, anong masama roon? Labis siyang natatakot sa anumang insidente sa unit na maaaring magdulot ng batik sa kanyang reputasyon. Sumasakit ang tuhod ni Maya habang nagpapaligo siya ng sahig sa HQ. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa maselang trabaho sa mga microchip, ay ngayoy humahawak sa magaspang na brush at malamig na basahan. Wala rito ang junior sergeant ng komunikasyon na si Maria Panganiban. Naroon lamang ang isang utusan, personal na alalay ni Sargento Marquez, at isang posibleng pinagmumulan ng problema na dapat iwasan ni Teniente Reyes. Nang gabing iyon, habang nakasandal sa kanyang locker, nagsulat si Maya ng isang maikling liham sa kanyang ina. Ma, dito sa Siraway, tag-ulan na pero ayos lang ako. Interesante ang mga pagsasanay, at mabait naman sa akin ang mga nakatatandang kasamahan, pakiusap kay kuya, huwag muna silang magtanong tungkol sa akin hanggat hindi ako ang kumukontak. Magiging pinakamahusay ako dito sa sarili kong sikap. Mahal kita, ma. Mabilis niyang pinunasan ang luha na tumulo sa salitang ayos lang ako. Ito ay isang kasinungalingan. Araw-araw ay parang impyerno, ngunit hindi siya susuko. Ito rin ang kanyang larangan ng digmaan na kailangan niyang pagtagumpayan. Pagkaraan ng ilang araw, inutos ang isang malaking joint operations training. JOT, para sa buong brigada. Ang mga sasakyan at armored vehicles ay yumanig sa makapal na putik ng Siraway, at libu-libong sundalo ang kumilos sa ilalim ng mga kondisyon na malapit sa isang aktwal na labanan. Ang gawain ng Communication Battalion ay panatilihin ang perpektong komunikasyon sa pagitan ng lahat ng unit. Ang tagumpay ng pagsasanay ay nakasalalay sa kanila. Ang unit ni Maya ay naatasang mag-set up ng relay node sa isang hilltop sa hangganan ng Karatig Munisipalidad. Sa matinding ulan at siksik na init na nagpapawis sa kanyang mga kamay, inilagay niya ang antena at kinonekta ang mga kable. Panganiban, hindi ka patapos. Ang ibang platoon ay nakapag-set up na at naghihintay, tayo na lang ang nakikipagbuno. Ito'y dahil mabagal ka. Siyempre, si Master Sergeant Benjo Marquez iyon. Ang kanyang tungkulin ay umupo sa mainit na tolda ng commander, uminom ng instant coffee, at lumabas paminsan-minsan para sigawan ang sinuman. Pasensya na, Sargento Mayor. Matigas ang lupa. Kailangan kong gumamit ng matinding puwersa para itarak ang mga stake. Malapit na akong matapos. Laging may palusot ang mga babae. Sa sandaling iyon, isang balisang tinig ang narinig sa radyo mula sa tolda ng commander. Alpha calling Alpha. Hindi ko matanggap ang coordinates para sa pagpapaputok. Walang signal. Uulitin ko, walang signal. Bravo calling Bravo. Hindi makadaan ang coordinates ng inaasahang lokasyon ng kalaban. Pakisuri ang network. Sa isang iglap, lahat ng radyo sa comms node ay umugong sa mga sigaw. Ang komunikasyon sa pagitan ng Brigade HQ at lahat ng unit ay ganap na naparalisa. Sa kondisyon ng pagsasanay, ang pagkawala ng komunikasyon ay nangangahulugang pagkasira ng unit. Anong nangyayari? Lumabas si Teniente Reyes sa tolda ng natataranta. Si Marquez, namumutla, ay lito na tumingin sa paligid. Panganiban, kasalanan mo ito. May ginawa kang mali sa kagamitan. Agad sinubukan ni Marquez na ibaling ang sisi kay Maya. Ngunit si Maya, hindi siya pinansin, ay tumakbo na sa pangunahing terminal ng Tactical Satellite Communication. Mabilis na sinuri ng kanyang tingin ang komplikadong schematics at maraming kable. Ang power supply ay normal. Ang transmission modules ay gumagana rin. Ito ay alinman sa panlabas na pisikal na tama. Mabilis niyang sinuri ang status ng sistema at sa wakas ay natagpuan ang sanhi. Ang isa sa mga connector ng frequency synchronization module ay bahagyang naalis. Ang ganitong elemento ay hindi maaaring bumagsak ng kusa. Posible lamang ito kung may sadyang humawak nito o malakas na tinamaan ang kagamitan. Naalala niya bigla kung paano sinipa ni Marquez ang terminal na iyon ilang araw na ang nakalipas habang nagmumura, lintik na bakal. Agad na mahigpit na isinaksak ni Maya ang konektor sa lugar at ni-restart ang sistema. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, nawala ang static at ang malinaw na mga boses ay nagmula sa mga radyo. Magaling ang signal. Alpha, coordinates received. Bravo, nakuha na ang coordinates. Susunod sa plano. Sa loob lamang ng 5 minuto, ganap na naibalik ang communication network. Nakahinga ng maluwag si Teniente Reyes, at ang ibang mga sundalo ay nagpalitan ng tingin na may paghanga. Galing talaga ni Sargento Panganiban, saludo. Ngunit lalong sumama ang mukha ni Marquez. Ang kanyang kawalang kakayahan at pagkakamali ay lantaran. Nahiya sa harap ng lahat, nagpasya siya na si Maya ang may kasalanan sa lahat. Isang masamang galit ang sumiklab sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, humupa ang pagsasanay. Nagtungo si Maya sa tolda na imbakan ng kagamitan upang magpahinga ng sandali. Biglang, may humarang sa kanyang dadaanan mula sa dilim.
Si Master Sergeant Benjo Marquez iyon. Junior Sergeant Panganiban. Pinalabas mo akong tanga ngayong araw. Amoy alak siya. Malinaw na palihim siyang uminom ng gin na dala niya. Hindi ko po maintindihan, Sargento Mayor. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho. Trabaho? Kung hindi ka nagpapakaepal, maaayos sana ang lahat ng tahimik. Paano ka naglakas loob na hiyain ang nakatataas sa'yo? Isang sipsip na bata. Umakmang humakbang si Marquez. Dahil sa banta niya, hindi sinasadyang umatras si Maya. Ito ang militar, hindi ito lugar para sa mga epal na babae. Ipapaalam ko sa iyo ngayon iyan. Biglang, ang kamay ni Marquez ay umangat sa ere. Ang tunog ng sampal, at ang ulo ni Maya ay napaling sa isang tabi. Nag-iinit ang kanyang kaliwang pisngi. Sargento Mayor, wala kang karapatang manakit. Manakit? At may ebidensya ka. Tayong dalawa lang dito. Sa tingin mo, sinong paniniwalaan, ikaw o ako? Umakma siyang muling sasampal. Nang takpan ni Maya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, sinipa niya siya nang may panguyam sa tiyan gamit ang kanyang bota. Bumagsak si Maya sa lupa, umiiyak. Oh, matalino ha. Sa tingin mo ba mga general ang mga kapatid mo? Ha? Hinawakan niya sa buhok si Maya na nakahiga at kinaladkad patungo sa isang kahon ng kasangkapan. Gusto mong maglaro sa mga bakal? Siguro subukan mo kung anong pakiramdam kapag hinampas ka nito, magigising ka agad. Kinilabutan si Maya. Pilit siyang lumaban, ngunit hindi niya nakayanan ang lakas ng lasing na lalaki. Hinawakan ni Marquez ang isang mabigat na wrench. Sa sandaling umakma siyang hahampas, may sumikat na flashlight sa pasukan ng tolda at may nagsalita, anong nangyayari dito? Si Lieutenant J.V. Reyes iyon, ang commander ng platoon. Nagsasagawa siya ng inspeksyon at narinig niya ang ingay sa tolda. Nagpumigla si Marquez at inihagis ang wrench sa lupa. Ah, tenyente, nagpapatrol kayo? Wala namang espesyal. Hindi inayos ni Junior Sergeant Panganiban ang mga kagamitan, kaya nagsasagawa ako ng counseling. Dumulas ang tingin ni Reyes kay Maya na nakahiga sa lupa, sa kanyang namumulang pisngi, at sa wrench na nakakalat sa sahig. Hindi mahirap unawain kung ano ang nangyari, ngunit iba na ang tumatakbo sa kanyang isip. Kung malalaman ito, pananakit habang nasa pagsasanay, ako ang sisisihin sa diwastong ugnayan sa unit at malapit na akong maging kapitan kung magiging maayos ang pagsasanay na ito. Malamig siyang tumingin kay Maya. Junior Sergeant Panganiban. Masusunod, tenyente. Tumayo ka at aminin ang iyong pagkakamali. Kapabayaan sa kagamitan at kawalang galang sa nakatataas. Sabihin mo na kasalanan mo ang lahat. Kung gayon, hindi na ito palalakihin ni Sargento Marquez. Hindi makapaniwala si Maya sa kanyang narinig. Ang biktima ay inuutusan na umamin na may kasalanan. Ang opisyal na dapat ay nagtatanggol sa katarungan ay nagtatangkang itago ang katotohanan para sa kanyang sariling kapayapaan. Ang kawalang pag-asa ay agad napalitan ng galit, hindi. Wala akong kasalanan, ako ang sinaktan. Maghahain ako ng formal na report at hihilingin na parusahan si Sargento Marquez. Tumigas ang mukha ni Reyes. Panganiban, tumatanggi ka ba ngayon na sundin ang utos ko? Ito ay utos na takpan ng insidenteng ito. Mas makabubuti ito para sa iyo. Huwag mong palakihin ang maliit na bagay, o baka ikaw pa ang mapahamak. Naiintindihan? Hindi ko kayang sundin ang isang kriminal na utos. Dahil sa matigas na sagot ni Maya, nawalan ng pasensya si Reyes. Ah, ganun ba? Sige, gawin mo ang gusto mo. Pero tandaan mo, sa sandaling lumabas ka sa toldang ito, magiging isang problem soldier ka na may kasalanan ng pagsuway sa utos at paglabag sa subordination. Sa tingin mo, kaninong salita ang mas mabigat? Ang salita ng Sargento Mayor, ang salita ko, o ang salita ng isang babaeng sarhento? Ngumisi siya ng nakakaloko at tumango kay Marquez. Sargento Mayor, tapos na ako rito. Pwede na kayong magpahinga. Mananatili ito sa pagitan natin. Si Marquez, na may ngiti ng kasiyahan, ay lumabas ng tolda. Ngayon, si Reyes at Maya na lang ang natira sa loob. Umupo si Reyes sa harapan niya at bumulong sa kanyang tenga na parang ahas, huling pagkakataon, Panganiban. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung gayon, magpapanggap ako na walang nangyari, ngunit kung magmamatigas ka, gagawin kong impyerno ang iyong serbisyo. Sa halip na sagot, tumingin lang si Maya sa kanya ng mga mata na puno ng galit. Iyon ang kanyang sagot, sa sandaling iyon, may nag-click sa ulo ni Maya. Ito ay marahil dahil sa tama o sa matinding stress, biglang nanlabo ang kanyang paningin at nahilo siya. Ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang umikot. Kinabukasan ng umaga, nagising si Maya na may matinding sakit ng ulo. Ang mga pangyayari noong nakaraang gabi ay tila isang masamang panaginip, ang kanyang kaliwang pisngi ay may pasa. At sa pinakamaliit na paggalaw, sumasakit ang kanyang ulo. Ngunit ang pinakamasama ay ang kanyang paningin. Ang mundo ay lumalabo, na parang isang out-of-focus na lens, at nagiging malinaw lamang sandali.
Nakatakda siyang pumunta sa medical post, ngunit naunahan siya ni Teniente Reyes. Pagkatapos ng morning formation, tinawag siya nito. Panganiban, hindi ka yata nakatulog ng maayos. Hindi ka maganda tingnan. Kung magpapabaya ka sa pagsasanay, maaari kang masaktan. Mananatili ka sa duty sa comms node ngayon. Ituring mo itong espesyal na pag-aalala mula sa akin. Hindi ito pag-aalala, kundi isolation. Nais niyang pigilan si Maya sa anumang paraan na magkuwento sa sinuman tungkol sa nangyari. Sinubukan ni Maya na tumutol, ngunit dahil sa matinding sakit ng ulo, wala siyang lakas para magsalita. Buong araw siyang nag-iisa sa walang laman na tolda ng comms node. Sa paglipas ng oras, lumala ang kanyang kondisyon. Ang sakit ng ulo ay naging hindi na matitiis. Ang paningin ay lalong lumabo. Minsan, nagdidilim ang lahat sa kanyang harapan. Paano kung seryoso ito? Nag-alala siya. Nang gabing iyon, inutusan si Maya na mag-night guard. Isa na namang masamang hakbang mula kay Reyes. Alam na alam ang kanyang kalagayan, binigyan niya ito ng pinakamahirap at pinakamapanganib na gawain. Panganiban. Ang hindi magandang pakiramdam ay hindi dahilan para maging absent sa serbisyo. Ang sundalo ay dapat na kayang lampasan ang sarili. Lahat ng ito ay usapin ng lakas ng loob. Lakas ng loob. Iniwan niya ang mapang-uyam na tinig ni Reyes, si Maya, na may Armalite sa kanyang kamay, ay nagtungo sa kanyang post. Ang post ay nasa isang matarik na dalisdis sa likuran ng comms node. Sa gitna ng dilim, gumalaw siya, umaasa lamang sa bahagyang liwanag ng buwan at sa kanyang sariling pandama, ngunit ang kanyang pandama ay hindi na maayos. Ang malabong paningin ay nag-alis sa kanya ng pakiramdam ng distansya, at ang ingay sa kanyang tainga ay nagbaluktot sa mga tunog sa paligid. Bago ang makitid na metal na hagdanan patungo sa post, nadulas siya. Sa isang maikling sigaw, ang kanyang katawan ay lumipad pababa. Pagkatapos ng isang matinding impact, bumagsak siya sa sementong pundasyon sa paanan ng hagdanan. Ang huling naramdaman niya ay isang mainit na bagay na umaagos sa kanyang ulo. Pagkatapos, ang kanyang kamalayan ay lumubog sa isang malalim na dilim. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang relief guard na dumating sa post ay natagpuan siya na nakahiga sa isang pool ng dugo na kinilabutan. Nagkaroon ng gulo sa unit. Agad na dinala si Maya sa Brigade Medical Post. Ang diagnosis ay kakilakilabot. Hindi lang ito simpleng contusion. Ang pagkahulog sa hagdanan ay nagdulot ng kritikal na pinsala sa utak na nasira na noong nakaraang gabi dahil sa mga tama ni Marquez. Ang doktor, na may seryosong mukha, ay nagsabi may hinala ng intracranial hemorrhage at seryosong pinsala sa optic nerve. Kung magpapatuloy ito, sa pinakamasamang kaso, maaari itong magresulta sa kumpleto at hindi na mababawi na pagkawala ng paningin. Kailangang dalhin siya agad sa AFP General Court Martial Hospital sa Camp Aguinaldo para sa detalyadong pagsusuri at operasyon. Nang matanggap ang report na ito, si Captain Raul Raptor Del Mundo, ang commander ng company, ay naramdaman na parang guguho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Tinawag niya si Teniente Reyes at Sargento Marquez at pinakinggan sila. Nang malaman ang buong katotohanan, naging puti ang kanyang mukha na parang papel, pananakit, pagtatago, at bilang resulta, isang pangalawa at mas seryosong insidente. Kung malalaman ito ng mas mataas na utos, matatapos ang kanyang karera militar dito at ngayon. Para sa kanya, isang kapitan na malapit nang mapromote sa major, hindi ito katanggap-tanggap. Pesteng yawa. Galit na sinuntok ni Del Mundo ang mesa at gumawa ng isang desisyon na parang demonyo. Isasara natin ang kasong ito dito. Ngunit, Kapitan, ang kalagayan ni Panganiban, nagulat na tumutol si Reyes. Ngunit isang nakatutulig na apoy ang nasusunog na sa mga mata ni Del Mundo. Manahimik, ito ay isang aksidente. Simpleng pagkahulog dahil sa personal na kapabayaan. Malinaw? Ang mga medical documents ay aayusin ko, at kayo, tikom ang bibig. Si Panganiban ay magpapagaling dito, sa ating unit, huwag na huwag siyang ipadadala sa labas ng ospital. Pinilit niya ang medical officer na pinapagawa niya ng falsification sa diagnosis bilang mild concussion at contusions at pagkatapos, sa halip na ipadala si Maya sa Camp Aguinaldo, ikinalulong siya sa unit isolation ward. Ang pasyente, na nangangailangan ng mabilis at mataas na kalidad ng tulong, ay iniwan na walang lunas, umaasa sa pagkakataon. Ang oras ay hindi pabor kay Maya, mahalagang mga oras ang lumilipas, ang mundo para sa kanya, na nakahiga sa higaan sa isolation ward, ay lalong lumulubog sa dilim. Ang tanawin sa labas ng bintana, na una ay malabo lamang, ngayon ay naging isang malaking itim na batik. Halos hindi niya marinig ang mga tunog. Pilit siyang tumawag para humingi ng tulong, ngunit hindi sumunod ang kanyang boses. Nakulong siya sa kumpletong dilim at katahimikan. Habang nagaganap ang trahedya na ito, iba pang masasamang bagay ang nangyayari sa unit. Si Master Sergeant Benjo Marquez, upang itago ang kanyang kasalanan, ay nagsimulang magpakalat ng masasamang chismis tungkol kay Maya.
Sabi-sabi, baliw na raw si Panganiban, at may problema siya sa mga lalaki, kaya sinadya niyang tumalon mula sa hagdanan. Ang ilang sundalo na alam ang katotohanan ay nakonsensya, ngunit sa ilalim ng matinding presyon ng mga commander, at sa takot sa paghihiganti, sila ay nanahimik. Ang katarungan ay nanahimik, at ang kasinungalingan ang pumalit sa kanyang lugar. Ngunit may isang faktor na hindi nila isinaalang-alang. Si Private Romy Morales, isang batang medic na isang buwan pa lamang dumating sa unit. Siya ay isang malinis na binata na hindi tumatanggap ng kawalang katarungan. Sa pagtingin kay Maya na naghihirap sa isolation ward, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala at galit. Hindi sinasadya, nasaksihan niya kung paano tinakot ni Kapitan Del Mundo ang doktor, pinipilit itong gumawa ng falsified diagnosis, at kung paano sinira ang mga orihinal na tala ng kalagayan ni Maya. Ito ay halos pagpatay, desisyon ni Morales. Handa siya sa anumang kahihinatnan para sa kanyang serbisyo, ngunit itinuring niya itong kanyang tungkulin na iulat ito sa itaas. Sa gabi, nang tulog ang lahat, umupo siya sa computer sa medical post at gumawa ng detalyadong report tungkol sa lahat ng nakita at narinig niya, ang pananakit ni Marquez, ang kawalang kilos ni Reyes, ang pagtatago ng krimen ni Del Mundo. Ikinabit niya ang ebidensya, ang falsified diagnosis at impormasyon tungkol sa mga sirang tala. Nakatakda niyang ipadala ang report sa Naval Forces Judge Advocate General, JA, Office ng Philippine Navy, ngunit marahil dahil sa matinding kaba, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang inilalagay niya ang email address ng tatanggap, dapat sana ay pinili niya ang Naval Forces JAG, ngunit nadulas ang kanyang daliri, at nag-click siya sa linya sa ibaba. Office of the Judge Advocate General, OSJ, GHQ Camp Aguinaldo, at pinindot ang send. Sa sandaling iyon, isang anonymous message ang lumipad patungo sa Maynila, sa pinakapuso ng militar na hustisya ng Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, sa Maynila, sa gusali ng Office of the Judge Advocate General, si Colonel Miguel Panganiban, tulad ng dati, ay nag-aayos ng tumpok ng mga dokumento. Sa sandaling iyon, maingat na lumapit sa kanya ang kanyang aide-de-camp. Coronel, may natanggap tayong anonymous message kagabi. Tungkol sa ika-7 kumpanya ng Scout Ranger. Basahin mo, walang pakialam na sabi ni Miguel, hindi inalis ang tingin sa mga papel. 10 beses siyang nakakatanggap ng ganitong mga message sa isang araw. Kadalasan ay personal na galit o maliliit na reklamo. Nagsimulang magbasa ang aide-de-camp ng report tungkol sa diwastong ugnayan laban kay Junior Sergeant Maria Panganiban na naglilingkod sa Communication Battalion ng 7th SR Company at ang pagtatago ng krimen ng commander. Ayon sa report, si Master Sergeant Benjo Marquez ay sistematikong sa sandaling binanggit ng aide-de-camp ang pangalang Maria Panganiban, ang malamig na mukha ni Colonel Miguel Panganiban ay unang nag-iba. Inalis niya ang panulat at tiningnan ang aide-de-camp. Anong sabi mo? Anong pangalan? Junior Sergeant Maria Panganiban, Coronel. Tumayo si Miguel, inagaw niya ang report mula sa kamay ng aide-de-camp. Ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwalang tumakbo sa mga linya, pananakit, pagkahulog, pagdurugo sa utak, pinsala sa optic nerve, isolation. At sa kalakip na photo file, may larawan ng kanyang nakababatang kapatid, nakahiga na namumutla ang mukha at may benda. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang pag-iisip ay pinalitan ng naglalagablab na galit na kumukulo sa loob niya na parang lava. Agad niyang kinuha ang official line. Ang unang tawag ay sa Camp Aguinaldo, sa Northern Luzon Command Headquarters. Pagbati, Commander. Si Kuya Migs ito. Mula sa telepono, narinig ang kalmadong boses ng Commander ng NOLCOM, si Lieutenant General Gabriel Panganiban. Oh, Migs? Anong nangyari sa ganitong oras? Ang boses ni Miguel ay pilit dahil sa galit. Kuya, may nangyari kay Maya. Isang bagay na kakilakilabot. Ang hangin sa kabilang dulo ng linya ay tila nag-freeze. Sinundan ito ng maikling paghinto, at pagkatapos ay muling tumunog ang boses ni Gabriel Panganiban, ngunit wala na itong bakas ng dating kalmado, tanging galit na nakakayanig sa lupa. Saan? Saan ang kapatid ko? Nagtatanong ako. Kasabay nito, sa isang Joint Task Force Command Center sa Mindanao, ang Deputy Commandant ng Philippine Marine Corps, si Major General Rafael Rafi Panganiban, ay nangangasiwa sa mga pagsasanay. Sa sandaling iyon, tinanggap niya ang isang urgent call mula sa kanyang nakababatang kapatid na si Miguel. Matapos marinig ang lahat, ang kanyang reaksyon ay maikli. Isang salita lang, aalis ako. Mula sa salitang iyon, na binigkas ng bulldozer na si Rafael Panganiban, ang lahat ng opisyal sa malaking command center ay huminga ng malalim. Agad niyang inutusan na itigil ang pagsasanay at nagtungo sa kanyang command armored vehicle. Ang kanyang mga mata ay puno na ng dugo. 3 highest-ranking generals ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang sabay-sabay na kumilos. Isa lang ang kanilang target, Zamboanga Peninsula, Sirawai, 7th Scout Ranger Company. Nagsimula ang operasyon, Bumangong Paru-Paro, Rising Phoenix, Butterfly.
Dumating ang oras upang ipakita sa mga hangal na nagtangkang sunugin ang isang marupok na paru-paro kung ano ang galit ng mga tunay na Phoenix. Ang galit na sumiklab mula sa isang tawag sa telepono ay sabay-sabay na nagpakilos sa tatlong pinakamakapangyarihang gear na nagpapaikot sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Command Center ng NOLCOM. Commander, ang utos para sa agarang pag-alis, balisang tanong ng Chief of Operations, isang Brigadier General. Kakalabas lang sa bibig ng Commander, si Lieutenant General Gabriel Panganiban, na tinawag na Steel Gentleman dahil sa kanyang mahinang ngiti at malamig na desisyon, ang isang utos na walang sinuman ang makapag-isip. Special Operations Force, SOF, ng Military Police, full combat readiness sa loob ng 5 minuto. Magtipon sa grandstand ng headquarters. Kumpleto ang bala. Ako mismo ang magsasabi ng target. Ang Military Police SOF ay ang scalpel ng command na ginagamit lamang sa mga sitwasyon ng pinakamataas na banta, tulad ng counter-terrorism operations o suporta sa seguridad ng mga mataas na opisyal ng Estado. Nakatayo si Lieutenant General Gabriel Panganiban na nakatalikod sa tanawin ng Maynila na natatakpan ng dilim, walang bakas ng karaniwang kabaitan sa kanyang mukha. Ang malamig na ekspresyon ay nagsasabi kung bakit siya tinawag na Iron Commander. General, mananatili kayo sa aking lugar. Gampanan ninyo ang tungkulin ng commander at mula ngayon hanggang sa aking pagbabalik, huwag ninyong sagutin ang tawag ng sinuman maliban sa Secretary of National Defense. Kung may magtatanong kung nasaan ako, iulat na nasa surprise night inspection ako ng combat readiness ng mga unit na nagbibigay seguridad sa kabisera. Commander, ngunit ano para sa kabutihan ng lahat? Huwag magtanong ng mga dahilan. Ito rin ay para sa seguridad ng kabisera. Ang kanyang boses ay hindi nagpakita ng personal na galit, kundi ng galit ng Estado, na naglalayong ibalik ang dangal ng buong sandatahang lakas. Ito ay isang steel will na nakadirekta laban sa mga naglakas loob na dungisan ang honor ng uniforme at galawin ang kanyang pamilya. Kasabay nito, sa Mindanao, sa kampo ng Marine Corps, ang bulldozer na si Rafael Panganiban, na nakasuot na ng battle dress uniform, ay sumakay sa kanyang command armored vehicle. Sa likuran niya, sinusundan siya ng Chief of Staff at Operations Chief na may nalilitong mukha. Deputy Commander, sabihin man lang ninyo sa amin kung saan kayo pupunta para makapagbigay kami ng suporta. Bago sumakay sa sasakyan, lumingon si Rafael Panganiban. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit, ito ay personal na usapin. Walang sinumang sundalo mula sa Marine Corps ang gagalaw. Gayunpaman, makipag-ugnayan agad sa commander ng 7th Scout Ranger Company. Iulat na ang Deputy Commander ng Marine Corps ay darating para sa isang unofficial visit. Hayaan siyang maghintay ng walang anumang ceremony. At kung hindi ako makabalik o makontak sa loob ng 3 oras, ihanda ang Special Operations Force ng Military Police para ilipat sa Sirawai. Ito ay halos isang banta. Ang unofficial visit ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng Marine Corps sa isang company ay hindi pangkaraniwan at ang utos na ihanda ang SOF ay isang malinaw na babala na kung sakali, ang company ay maaaring kunin sa ilalim ng force control. Inakala ni Rafael Panganiban na ang karahasan laban sa kanyang kapatid ay hindi lamang gawa ng isang masamang tao, kundi isang systemic problem ng buong unit. At kung ganoon, determinado siyang bunutin ang bulok na sistemang iyon. At sa Maynila, sa Office of the Judge Advocate General, si Colonel Miguel Panganiban, na siyang nagpasimula ng lahat ng pangyayari, ay nagtipon na ng kanyang investigative team. Ang grupong ito, na binubuo ng mga military prosecutor at investigator, ay ang elite na tinatawag sa mga tropa na cleaners. Koronel, agad tayong lilipad patungo sa Sirawai. Hindi na kailangan ng warrant sa search. Hindi ito simpleng investigasyon ng katiwalian, malamig na sabi ni Miguel. Ikakwalipika natin ito bilang isang insidente na nagresulta sa pagpapahina ng command system at combat readiness sa ilalim ng mga kondisyon na malapit sa labanan. Dahil sa labis na mataas na panganib ng pagtatago ng ebidensya at pagwasak ng mga patunay, kikilos tayo ayon sa prinsipyo, sukat muna, saka report. Lahat ng investigator, bukod sa personal na armas, ay magdala ng non-lethal means. Anumang pagtutol sa lugar ay agad na supilin. Lahat ng responsibilidad ay akin. Dahil sa kanyang mga salita, ang tingin ng mga investigator ay naging matalas na parang talim. Muli silang nakumbinsi kung bakit tinatawag ang kanilang hepe na scalpel. Kumilos siya sa loob ng balangkas ng batas at regulasyon, ngunit kapag hinubad ang espada, mas walang awa siyang pumutol kaysa sa sinuman. Mula sa 3 magkakaibang lugar, ngunit may iisang layunin, ang mga itim na operational vehicles ng Military Police SOF, ang Command Armored Vehicle ng Deputy Commandant ng Marine Corps, at ang mga sasakyan ng investigasyon ng Office of the Judge Advocate General ay sabay-sabay na sumugod sa dilim patungo sa Zamboanga Peninsula. Ang kanilang convoy, na parang isang nagngangalit na dragon,
ay naging harbinger ng parusa para sa mga naglakas loob na galawin ang hindi dapat galawin. Zamboanga Peninsula, Sirawai, 7th Scout Ranger Company, Communication Battalion. Ang commander ng company, si Kapitan Raul Del Mundo, ay balisa sa kanyang opisina. Pagkatapos ng insidente kay Maria Panganiban, wala siyang naging mapayapang gabi. Una, tila nagtagumpay siyang itago ang kaso. Ang medical officer, sa ilalim ng kanyang presyon, ay nag-falsify ng diagnosis, at ang mga tauhan ay binigyan ng counseling. Ilang araw pa, at aayos na ang lahat. Ililipat natin si Panganiban sa ibang unit sa ilalim ng anumang dahilan, o i-discharge sa kalagayan ng kalusugan, at magiging perpekto ang lahat, pinapahinahon niya ang sarili. Ang matamis na bunga ng ranggo na major ay napakalapit. Para sa kanyang kinabukasan, handa siyang tapakan ang kinabukasan ng isang batang sarhento. Sina Teniente J.V. Reyes at Master Sergeant Benjo Marquez ay mas walang pakialam pa. Akala nila ay tapos na ang lahat. Nakatayo sila sa smoking area at nagtawanan. Nakita mo, Tenyente, iyan ang nangyayari kapag ang babae ay nag-iinarte. Sa huli, siya mismo ang nabali, ngisi ni Marquez, na naglantad ng kanyang dilaw na ngipin. Huwag mong sabihin. Ito ay lahat salamat sa iyo, Sargento Mayor, dahil pinanatili mo ang disiplina mula sa simula. Gayunpaman, ang mga babae ay hindi dapat sa combat units, hindi ba? Sang-ayon ni Reyes. Wala silang kamalayan sa bigat ng kanilang krimen. Para sa kanila, si Maria Panganiban ay hindi tao, kundi isang bagay lamang na walang kabuluhan na maaaring tapakan para sa kanilang sariling autoridad at kaginhawaan. Sa sandaling iyon, isang urgent call ang tumunog sa internal line ng gate. Kinuha ng Officer of the Day ang telepono. Officer of the Day ng Communication Battalion nakikinig. Ito ang Operations Officer ng Brigade Headquarters. Sa loob ng 5 minuto, darating sa unit ang Commander ng NOLCOM, Deputy Commandant ng Philippine Marine Corps, at isang representante ng Office of the Judge Advocate General. Lahat ng tauhan, itigil ang lahat ng trabaho at manatili sa barracks. Uulitin ko, itigil ang anumang aktibidad sa labas ng mga gusali. Lahat ay manatili sa loob. Hindi makapaniwala ang Officer of the Day sa kanyang narinig. Lieutenant General, Major General, Colonel, General mula sa JAG. 3 bituin ng ganoong kalakihan ang sabay-sabay na bibisita sa kanilang company sa liblib na lugar na ito, nang walang anumang babala. Wala nang nangyari na ganoon mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi ko po narinig ng maayos. Pakiulit po. Nagloloko ka ba? Anak nang. Hindi ito pagsasanay, agad na iulat sa commander ng company at ihanda ang buong unit sa grandstand. Kung huli kayo ng 1 minuto, pupugutan kayo. Dahil sa sigaw ng opisyal mula sa Brigade HQ, natauhan ang Officer of the Day, sumugod siya sa opisina ni Kapitan Del Mundo. Nang marinig ang report, ang mukha ni Del Mundo ay naging asul mula sa puti. Commander ng NOLCOM, Deputy Commandant ng Marine Corps, JAG. Bakit dito sa amin? Naging blanko ang kanyang isip. Agad siyang nakaramdam na may nangyari na kakilakilabot at hindi na maaayos. Alarm! Lahat magtipon sa grandstand, Reyes, Marquez. Anong ginagawa ninyo dyan, dali rito? Sigaw niya ng baliw. Sina Reyes at Marquez, na naghihikikan sa smoking area, ay nakita rin ang kaseryosohan ng sitwasyon at natarantang tumakbo patungo sa grandstand. Ang buong unit ay parang isang nagulong pugad ng bubuyog. At sa wakas, dumating sila. Ang mga headlights ay bumutas sa dilim, at ang mga itim na command vehicles ay tahimik na pumasok sa compound. Sinundan sila ng mabibigat na armored vehicles ng Military Police SOF at mga sasakyan ng investigasyon. Ang convoy ay maringal at nagbabanta, parang isang prosesyon ng libing. Tumigil ang mga sasakyan, bumukas ang mga pinto. Ang unang lumabas ay si Colonel Miguel Panganiban mula sa Office of the Judge Advocate General. Ang kanyang malamig na tingin ay dumaan sa mga sundalo na nakalinya. Sa likuran niya, mabilis na kumalat ang mga armadong investigator at kinontrol ang mga pangunahing punto sa compound. Pagkatapos, lumabas ang Deputy Commandant ng Marine Corps, si Major General Rafael Panganiban. Tulad ng isang bulldozer, ang kanyang presensya ay tila nagpakapal sa hangin sa grandstand. Wala siyang sinabing isang salita, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit, handang wasakin ang lahat sa kanyang daraanan. At ang huling lumabas ay ang commander ng NOLCOM, si Lieutenant General Gabriel Panganiban. Dahan-dahan siyang lumabas ng sasakyan at, tulad ng kanyang mga kapatid, tumuon ang tingin sa gusali ng Communication Battalion Headquarters. Ang kanyang mukha ay hindi mababasa, ngunit ang katahimikan na ito ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Naantala ang Brigade Commander ng 7th SR na dumating sa kanyang command vehicle. Pagkalabas ng sasakyan, tumakbo siya patungo kay Gabriel Panganiban at sumaludo. Si Lieutenant General Gabriel Panganiban ay hindi man lang tumingin sa kanya. Ang kanyang tingin ay nakatuon pa rin sa gusali ng Communication Battalion.
Sa halip, humakbang pasulong si Miguel Panganiban at malamig na nagsalita, Colonel of Justice Panganiban, Office of the Judge Advocate General. Mula sa sandaling ito, isang emergency prosecutor's inspection ang isinasagawa sa inyong unit. Ang inyong gawain, General, ay huwag makialam at makipagtulungan. Inspection, ngunit walang abiso, sa anong batayan? Balisang bulong ng Brigade Commander. Kinuha ni Miguel Panganiban ang isang dokumento mula sa isang folder. Ito ay isang utos para sa emergency inspection na nilagdaan mismo ng Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Si Gabriel Panganiban, bago lumipad sa Siraway, ay direktang nag-ulat sa Secretary of National Defense at nakakuha ng pahintulot mula sa GHQ. Ito ay isang utos na may buong legal na bisa na walang sinuman ang makakatutol. Naging abo ang mukha ng Brigade Commander. Sina Kapitan Del Mundo, Teniente Reyes, at Sargento Marquez, na nakatayo sa gilid, ay nanginginig na parang dahon. Hindi pa rin nila alam kung bakit bumaba sa kanila ang mga bituing ito, ngunit sumigaw ang kanilang instinct, ito na ang katapusan. Hindi na pinansin ni Miguel Panganiban ang Brigade Commander, itinuro niya si Kapitan Del Mundo. Ikaw ang commander ng company na ito. Masusunod, Kapitan Del Mundo. Si Del Mundo ay halos gumagapang na palapit sa kanya. Nasaan ngayon si Junior Sergeant Maria Panganiban? Sa sandaling binanggit ni Coronel ang pangalang Maria Panganiban, ang puso ni Del Mundo, Reyes, at Marquez ay sabay-sabay na bumagsak sa bangin. Nawala ang kulay sa kanilang mga mukha. Paano niya nalaman? Habang nag-aatubili si Del Mundo sa pagsagot, sa wakas ay nagsalita si Rafael Panganiban. Ang kanyang boses ay mababa at nagbabanta, na tila nagmumula sa pinakamalalim na hukay ng impyerno. Tinanong ka, nasaan ang aking kapatid? Ang aking kapatid. Sa dalawang salitang iyon, ang buong hangin sa grandstand ay tila nagyelo. Sa isip ni Del Mundo, Reyes, at Marquez, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkaisa, at ang katotohanan na kanilang natanto ay labis na kakilakilabot. Ang babaeng sarhento na kanilang hinamak, tinapakan, at iniwang mamamatay sa dilim, ay ang nag-iisang kapatid ng tatlong highest-ranking generals ng militar ng Pilipinas na nakatayo mismo sa kanilang harapan. Si Master Sergeant Benjo Marquez ay lumuhod mismo sa grandstand. Nang hina ang mga tuhod ni Teniente J.V. Reyes, at si Kapitan Raul Del Mundo ay tila nakalimutan kung paano huminga dahil sa matinding takot. Dahan-dahang lumapit si Gabriel Panganiban sa kanila. Huminto siya mismo sa harap ni Kapitan Del Mundo at mahinang nagsalita, dalhin mo ako kung nasaan ang aking kapatid. Hindi ito utos, hindi ito banta. Ito ay isang hatol ng kamatayan. Hindi na kailangan ng gabay. Si Private Romy Morales, ang medic na nagpadala ng anonymous message, ay lumapit sa military police at sinabi ang lahat. Sa nanginginig na kamay, itinuro niya ang lumang damp isolation ward sa likuran ng gusali ng company. Ang tatlong general ay tahimik na nagtungo doon. Sinundan sila ng armadong SOF at mga investigator. Ang mahigpit na nakasarang pinto ng isolation ward ay sinipa ni Rafael Panganiban gamit ang kanyang bota. Sa nakakabinging ingay, ang pinto ay lumipad, nagbubunyag ng tanawin sa loob. Ang silid ay puno ng maalat na amoy ng disinfektante at amag. Isang maliit na silid na walang bintana, sa isang lumang bakal na higaan, nakahiga ng walang kagalaw-galaw ang isang tao. Ang ulo ay binalutan, ang mukha ay namumutla, at ang dalawang mata ay walang pakialam na nakatingin sa kisame. Si Maya iyon. Ang kanyang mga mata, na dati ay kumikinang sa talino at lakas, ngayon ay walang laman, parang salamin na hindi sumasalamin ng liwanag. Tila hindi man lang niya napansin ang pagpasok ng kanyang mga kapatid. Anya. Si Miguel Panganiban, ang pinakabata sa mga kapatid, ang unang bumali sa katahimikan. Ang kanyang boses, na laging malamig at pigil, ay nabasag. Nanginginig siyang lumapit sa higaan at hinawakan ang nangayayat na kamay ng kanyang kapatid. Malamig ito. Ang bulldozer na si Rafael Panganiban ay hindi makapagsalita ng isang salita. Nakatayo lang siya sa sirang pinto at kinuyom ang kanyang kamao, kaya't umaagos ang dugo mula rito. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig dahil sa galit at kalungkutan. Hindi niya matanggap na ang sandatahang lakas na pinagtanggol niya sa buong buhay niya ay ginawa ang pinakamamahal niyang kayamanan na ganito. Ang panganay na kapatid, si Gabriel Panganiban, ay dahan-dahang lumuhod sa tabi ng higaan ng kanyang kapatid. Sa nanginginig na kamay, hinawakan niya ang pisngi nito. Dumating na si Kuya. Bunso, dumating na si Kuya. Patawarin mo ako dahil huli na. Umagos ang mainit na luha mula sa kanyang mga mata at nahulog sa malamig na pisngi ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, bahagyang nanginginig ang walang laman na mga mag-aaral ni Maya. Bahagyang bumukas ang kanyang mga labi at lumabas ang isang halos hindi marinig, basag na boses, Kuya. Dahil sa isang salitang iyon, tuluyan nang nawala ang pag-iisip ng tatlong magkakapatid. Tahimik na tumayo si Gabriel Panganiban. Ang kanyang luha ay natuyo, sa lugar nito,
Nanatili ang purong galit ng Diyos, ang tagapangalaga na nagtatanggol sa gabi ng kabisera. Lumingon siya kina Del Mundo, Reyes, at Marquez na nakaluhod sa koridor. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may lakas na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Arestuhin ang lahat. Ang Military Police SOF ay maayos na pinusasan ang tatlo. Mula sa sandaling ito, ang Communication Battalion ng 7th SR Company ay napupunta sa ilalim ng operational control ng Office of the Judge Advocate General, kunin ang lahat ng dokumento, kagamitan, at equipment. Ganap na isolate ang unit, utos ni Miguel Panganiban, isinasagawa ang mga legal na pamamaraan. At sa wakas, gumalaw si Rafael Panganiban. Hinawakan niya sa kwelyo si Master Sergeant Marquez na inaalis na. Ang katawan na may bigat na halos 100 kg ay lumipad sa hangin na parang papel. Ikaw ba iyan? Ikaw ba ang humawak sa buhok ng aking kapatid at nagtaas ng kamay sa kanyang mukha? Si Marquez ay hindi makapagsalita dahil sa takot at nanginginig lamang. Ibinato ni Rafael Panganiban si Marquez sa pader ng koridor. Sa isang kakilakilabot na tunog, nagkaroon ng mga bitak sa pader. Maawa po kayo, General. Manahimik. Ang mga mata ni Rafael ay puno ng galit na nakamamatay. Hindi niya binitawan ang kwelyo ni Marquez, at sa kabilang kamay, hinugot niya ang kanyang pistol at itinutok ang barel sa ulo nito. Kuya, huwag. Natatarantang sigaw ni Miguel. Ngunit hindi siya pinigilan ni Gabriel Panganiban. Malamig lamang siyang nanonood sa nangyayari. Ang mga halimaw na ito ay hindi karapat-dapat sa court-martial. Ako mismo ang magsasagawa ng hustisya dito at ngayon. Nagsimulang idiin ni Rafael Panganiban ang kanyang daliri sa trigger. Ang pantalon ni Marquez ay nabasa. Isang anino ng kamatayan ang dumaan sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, huwag, kuya. Muling narinig ang mahinang boses ni Maya mula sa higaan. Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay dahil sa mga tulad niya. Dahil sa boses na iyon, huminto ang paggalaw ni Rafael Panganiban. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa kanyang kapatid. Nakatingin pa rin si Maya sa kawalan, ngunit ang kanyang mga labi ay malinaw na nagsasalita sa kanyang mga kapatid. Matagal siyang tumingin sa kanyang kapatid, pagkatapos ay malakas niyang ibinato si Marquez sa sahig at inilagay ang pistol sa holster. Pahihirapan ko kayo ng mas matindi kaysa sa kamatayan, gagawin kong impyerno ang inyong buhay. Lumingon siya at lumapit sa medic na si Private Romy Morales. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat nito at nagsalita, "Salamat sa iyong katapangan. Hanggat may mga sundalo sa sandatahang lakas na tulad mo, may pag-asa ito. Ginagarantiya ko ang iyong seguridad, at ikaw, ikuwento mo ang lahat ng nakita mo ng walang paglilihim." Tumango si Morales na may luha sa kanyang mga mata. Agad na nakipag-ugnayan si Gabriel Panganiban sa AFP General Hospital at inutusan na magpadala ng helicopter kasama ang pinakamahusay na mga doktor militar sa Sirawai. Matatanggap ni Maya ang pinakamahusay na lunas sa lalong madaling panahon. Dumating ang oras ng paghatol. Si Miguel Panganiban, na nakatingin sa mga kriminal na inaalis, ay nagsabi, "Simula ng isang malawakang investigasyon. Ilantad ang lahat ng katotohanan tungkol sa kasong ito. Huwag silang patulugin, huwag silang bigyan ng kahit isang patak ng tubig. Ibalik sa kanila ang lahat ng ginawa nila sa aking kapatid." Sa ibabaw ng madilim na Sirawai, narinig ang dagundong ng rotors ng military helicopter. Ang grandstand ng 7th SR Company ay naging isang malaking field court sa isang gabi. Kinuha ng mga investigator ng JAG ang lahat ng dokumento, computer, at kagamitan sa komunikasyon. Ang lahat ng tauhan ay ini-lockdown sa barracks, at bawat isa ay tinawag ng paisa-isa para tanungin bilang saksi. Walang sinuman ang naglakas loob na magtago o magbaluktot ng katotohanan, dahil ang mga bituin ay bumaba sa lupa at nakatingin mismo sa kanila. Ang pangunahing pagtatanong ay naganap sa isang espesyal na kagamitang opisina sa ikalawang palapag ng company HQ. Ang isang pader ay pinalitan ng mirror glass na nagpapahintulot sa pagmamasid sa nangyayari mula sa katabing silid. Sa madilim na silid na ito, nakaupo sina Lieutenant General Gabriel Panganiban at Major General Rafael Panganiban na may seryosong mukha. Ang kanilang presensya ay nagparamdam sa hangin sa interrogation room na 100,000 beses na mas mabigat. Si Colonel Miguel Panganiban mismo ang nagsagawa ng pagtatanong. Nakaupo siya sa likod ng malamig na metal na mesa, sa tapat ng unang tinanong, si Teniente J.V. Reyes. "Teniente Reyes, hindi ako magtatanong ng maraming tanong. Nakalap na namin ang lahat ng ebidensya at testimonya." Inilagay ni Miguel Panganiban ang isang makapal na folder sa mesa. Nasa loob nito ang detalyadong testimonya ni Medic Romy Morales, ang testimonya ng iba pang kasamahan sa serbisyo, at ang initial findings na ginawa ng medical team mula sa AFP General Hospital na dumating sa pamamagitan ng helicopter. Acute intracranial hemorrhage at traumatic optic nerve damage bilang resulta ng paulit-ulit na panlabas na puwersa.
Ito ay isang hindi mapapasubalian na patunay ng krimen at hindi mild concussion na falsified sa medical post. Bibigyan ko kayo ng isa at nag-iisang pagkakataon. Kung aaminin ninyo ang inyong kasalanan at makikipagtulungan sa investigasyon, isa sa alang-alang ito ng Military Prosecutor's Office sa korte. Ngunit kung magmamatigas kayo sa kasinungalingan, magdurusa kayo ng parehong parusa tulad ng mga pangunahing may kasalanan sa kasong ito. Nasa inyo ang pagpipilian. Nilunok ni J.V. Reyes ang kanyang tuyong labi gamit ang nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mga mata ay nagmamadali dahil sa takot. Libu-libong kaisipan ang dumaan sa kanyang isip, lumaban o sumuko. Ngunit nang maramdaman niya ang presensya ng dalawang general sa madilim na silid sa likod ng salamin, ang lahat ng kanyang kagustuhang lumaban ay gumuho na parang sandcastle. Agad niyang naintindihan na hindi niya mapapanalo ang labanang ito. Ikuwento ko po ang lahat. Sa huli, inamin niya ang lahat na alam niya ang tungkol sa sistematikong pang-aapi ni Sargento Marquez, ngunit hindi niya ito pinansin na sinubukan niyang itago ang katotohanan noong gabi ng pananakit. At sa utos ni Kapitan Del Mundo, sinadya niyang balewalain ang lumalalang kondisyon ni Panganiban at hinadlangan ang pagpapadala sa kanya sa ospital. Habang umiiyak at sinisinghot ang sipon, inilatag niya ang lahat tungkol sa kung paano niya ipinagbili ang kanyang konsensya para sa kanyang karera. Ang pangalawa na dinala para tanungin ay ang commander ng company, si Kapitan Raul Del Mundo. Hindi tulad ni Reyes, sinubukan niyang lumaban hanggang sa huli. Wala akong kasalanan. Bilang isang commander, ginawa ko ang pinakamahusay na desisyon sa tingin ko. Ang pinsala ni Panganiban ay isang aksidente at para sa kapayapaan sa unit. Kapayapaan, putol ni Miguel sa kanya. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ang tinatawag mong kapayapaan ay ang ikulong ang isang tauhan na nawawalan ng paningin sa isolation ward, sirain ang kanyang medical records, at tikumin ang bibig ng lahat ng kasamahan. Iyan ba ang tungkulin ng commander na itinuro sa iyo? Kinuha ng koronel ang isang dictaphone mula sa folder at pinindot ang play. Isasara natin ang kasong ito dito. Ito ay isang aksidente. Simpleng pagkahulog dahil sa personal na kapabayaan. Malinaw? Ang mga medical documents ay aayusin ko, at kayo, tikom ang bibig. Ito ang boses ni Del Mundo. Ibinigay ang recording ni Teniente Reyes bilang kapalit ng pakikipagtulungan sa investigasyon. Naging puti na parang papel ang mukha ni Del Mundo. Dahil sa pinakamahusay na desisyon ninyo, ang aking kapatid ay maaaring mawalan ng paningin sa isang mata magpakailanman. At naniniwala ka pa rin na wala kang kasalanan. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig mula sa katabing silid. Ito ay si Major General Rafael Panganiban na sinuntok ang pader. Lahat ng nasa interrogation room ay natigilan. Nakaramdam si Del Mundo ng takot na parang isang kanyon ang lumilipad patungo sa kanyang puso. Nakagawa ka ng 3 krimen. Una, failure to perform official duties bilang isang commander na ipinakita sa pagpapabaya sa buhay ng isang tauhan. Pangalawa, abuse of authority na may layuning sirain ang disiplina sa militar at itago ang katotohanan. At pangatlo, krimen laban sa konsensya ng tao. Ang inyong karera militar, Kapitan Del Mundo, ay tapos na dito. Tuluyan nang nabali si Del Mundo. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa mesa at umiyak. Ang kanyang mga pangarap na maging major, ang kanyang kinabukasan sa sandatahang lakas, ay naglaho na parang mirage sa isang iglap. Huling pagtatanong. Dinala si Master Sergeant Benjo Marquez sa silid, ang ugat ng buong trahedya. Hindi tulad ng dalawa, siya ay matapang. I was just disciplining a subordinate. Hindi ko pwedeng hayaan ang isang babae na maging maluwag at magpanggap na may sakit sa militar. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang mga aksyon hanggang sa huli. Tahimik siyang tiningnan ni Miguel Panganiban at pagkatapos ay tumango patungo sa observation room. Bumukas ang pinto at pumasok si Major General Rafael Panganiban. Mula sa kanyang asing foot plus na katawan, naganap na nagpapaliwanag sa bansag na bulldozer, tila lumiit ang maliit na interrogation room. Sinipa niya ang isang upuan at tumayo mismo sa harap ni Marquez. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito at mahinang nagtanong, "Ikaw ba, ibig sabihin, ang nagtaas ng kamay sa aking kapatid?" "Nagdidisiplina lang po ako." "Sinipa mo ang aking kapatid sa tiyan gamit ang iyong bota, hinawakan sa buhok, at tinakot ng kasangkapan." Ang boses ni Rafael Panganiban ay ganap na kalmado. Ngunit ang galit dito ay parang bulkan. "Sargento Marquez, alam mo ba kung ano ang preso militar military prayen? Mayroon din silang sariling mga patakaran doon, lalo na para sa mga nananakit ng babae o bata. Binibigyan sila ng espesyal na pagtanggap doon. Matatakot kang matulog sa gabi. Bawat gabi, ibabalik sa iyo ang ginawa mo sa aking kapatid, ngunit sa iba't ibang paraan at mas masakit pa, ako ang bahala rito. Hindi lang ito banta. Walang halaga para sa pangalawang pinuno ng Elite Marine Corps na gawing impyerno ang buhay ng isang bilanggo sa military prison.
Nawala ang kulay sa mukha ni Marquez, at nanginginig ang buong katawan niya, at ngayon, magtatanong ako ulit. Ikuwento mo sa akin kung anong ginawa mo sa aking kapatid. Ang paglaban ni Marquez ay natapos doon. Bumagsak siya sa ilalim ng bigat ng matinding takot. Lumuhod siya at nagsimulang umamin sa lahat ng kanyang masasamang gawa, hindi nag-iwan ng anumang detalye, mula sa sistematikong pag-insulto at paglilipat ng mga tungkulin, sa sadyang pagsira ng kagamitan sa panahon ng pagsasanay, at sa pananakit noong gabing iyon. Ang kanyang pag-amin ay nagpabigat sa dugo ng lahat ng nasa interrogation room at sa likod ng salamin. Pagkaraan ng isang buwan, naganap ang court-martial sa kasong ito sa AFP General Court-Martial sa Camp Aguinaldo. Upang magbigay ng aral at itaas ang problema ng diwastong ugnayan at diskriminasyon sa militar, ginawa itong bukas sa publiko. Ang bulwagan ay puno ng mga highest-ranking military officials, mga kinatawan ng Department of National Defense, at maraming service members. Sa upuan ng prosecutor ay nakaupo si Colonel Miguel Panganiban. Hindi niya ito ipinagkatiwala sa iba. Mabilis natapos ang court-martial. Ang lahat ng ebidensya ay hindi mapapasubalian, at ang mga akusado ay umamin na sa lahat. Sa sandali ng pagbasa ng hatol, may nakabibinging katahimikan sa bulwagan. Binasa ng hukom ang hatol sa isang formal na boses. Ang akusado na si Master Sergeant Benjo Marquez ay napatunayang nagkasala ng abuse of authority, diwastong ugnayan, at inflicting serious physical harm. Sa paglimot sa kanyang military duty, sa pagdungis sa sagradong tungkulin ng pagtatanggol sa inang bayan, at sa pagdudulot ng hindi na mababawi na pisikal at moral na pinsala sa isang kasamahan sa serbisyo, ang akusado ay gumawa ng mga gawaing karapat-dapat sa pinakamabigat na parusa. Hinatulan ng 15 taong pagkakakulong. Bukod pa rito, para sa mga gawaing dumudungis sa dangal ng Sergeant Corp ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, aalisin ang ranggo militar at lahat ng parangal ng estado ng akusado, gayon din ang karapatan na tumanggap ng military pension. Ang pag-alis ng ranggo at parangal ay ang pinakamahihiyang parusa para sa isang militar. Nawala sa kanya ang lahat, ranggo, dangal, at kinabukasan pagkatapos ng serbisyo. Ang kanyang kabataan ay maghihirap sa malamig na selda ng military prison. Ang akusado na si Kapitan Raul Del Mundo ay napatunayang nagkasala ng abuse of authority, negligence, obstruction of justice, at compelling false testimony. Bilang isang commander na obligadong protektahan ang kanyang mga tauhan, ipinagwalang bahala niya ang kanyang tungkulin, nag-organisa ng pagtatago ng krimen, at sa gayon ay pinahina ang command system sa militar, na isang malubhang krimen. Hinatulan ng 7 taong pagkakakulong. Bukod pa rito, para sa mga gawaing dumudungis sa dangal ng opisyal, aalisin ang ranggo militar ng akusado. Ang kanyang karera militar ay nagtapos sa pinakamahihiyang paraan. Ngayon, hindi siya isang opisyal, kundi isang kriminal. Ang akusado na si Teniente J.V. Reyes ay napatunayang nagkasala ng negligence at false testimony. Sa kabila ng katotohanan na kumilos siya sa utos ng isang nakatataas na opisyal, nakita niya ang posibleng mga kahihinatnan, at sa kanyang kawalang kilos ay nag-ambag dito, na hindi nag-aalis sa kanya ng responsibilidad. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang kanyang pagsisisi at pakikipagtulungan sa investigasyon upang maitatag ang katotohanan, hinatulan ng 2 taong pagkakakulong, suspended na may probation na 3 taon. Para sa paglabag sa Officer's Code of Honor, tatanggalin sa Sandatahang Lakas. Naiwasan niya ang bilangguan, ngunit inalis din sa kanya ang kanyang ranggo. Sa buong buhay niya, dadalhin niya ang stigma ng pagiging dishonorably discharged. Ang mga kahihinatnan ng kasong ito ay hindi nagtapos dito. Ang brigade commander ay inalis sa pwesto dahil sa pagkawala ng kontrol sa unit at ipinadala sa isang walang kabuluhang posisyon. Ang battalion commander ay nakatanggap ng mahigpit na reprimand. Lahat ng opisyal at sarhento na sangkot sa pagtatago o alam ang katotohanan, ngunit nanahimik ay hindi rin nakaligtas sa disciplinary actions. Ang isang buong unit ay binunot sa ugat. Pagkatapos na maganap ang hustisya, sa AFP General Hospital sa Camp Aguinaldo, si Maria Panganiban ay nakaupo sa tabi ng bintana ng silid at nakatingin sa labas. Ang kanyang kaliwang mata ay natatakpan ng isang espesyal na patch. Pagkatapos ng mahabang operasyon at lunas, naglabas ang mga doktor ng huling hatol. Ang paningin sa kanyang kanang mata, sa kabutihang palad, ay halos ganap na naibalik, ngunit, sa kasamaang palad, ang optic nerve ng kanyang kaliwang mata na nasira dahil sa trauma ay hindi na kayang ayusin ng modernong medisina. Magsasagawa kami ng rehabilitasyon upang hindi ito makahadlang sa pang-araw-araw na buhay, ngunit ang pagganap ng mga tungkulin militar sa kasamaang palad ay hindi na posible. Hindi na mababawi ang pinsala sa paningin. Sa edad na 20, para sa isang batang sundalo na nagsisimula pa lamang tuparin ang kanyang pangarap, ito ay katumbas ng hatol ng kamatayan. Nasa silid ang kanyang 3 kapatid. Hindi sila naglakas loob na magsalita at tahimik lamang na nakatingin sa likod ng kanilang kapatid.
Biglang, mahinang nagsalita si Maya, "Mga kuya, alam nyo ba, talagang masaya ako habang naglilingkod. Nakaramdam ako ng pagmamalaki na gumagawa ako ng isang bagay sa sarili kong sikap na ipinagtatanggol ko ang bansa, at kahit na ganoon ang nangyari, hindi ako nagsisisi." Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa kanyang mga kapatid. Ang isang mata ay natatakpan ng patch, ngunit ang isa, ang kanan, ay kumikinang na kasing linaw at kasing tatag tulad ng dati, o baka mas maliwanag pa. Nawalan ako ng isang mata, ngunit tila natuto akong makita ang mundo ng mas mahusay sa iba. Ngayon, naiintindihan ko kung ano ang tama at mali, at kung ano ang dapat ipaglaban. Dahil sa kanyang kalmadong mga salita, parang may humarang sa lalamunan ng kanyang mga kapatid. Hindi siya nasira. Sa halip, nagpakatigas sa apoy na parang bakal, siya ay muling isinilang. Niyakap ni Gabriel panganiban ang kanyang kapatid sa balikat. "Oo, bunso. Ikaw ang pinakamatapang na sundalo sa ating pamilya, palagi at mananatili." Ang kanyang karera militar ay maaaring natapos na, ngunit ang kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang. Hindi na siya si Junior Sergeant panganiban ng 7th SR Company. Siya mismo ang naging bumangong paru-paro. Sa isang mata, tiningnan niya ang mukha ng dilim ng kawalang pag-asa. Sa kabilang mata, tiningnan niya ang liwanag ng pag-asa, naghahanda na lumipad sa isang bagong mundo. Lumipas ang panahon. Sa isang malinaw na araw ng taglagas, sa libingan ng mga bayani, nakatayo ang apat na magkakapatid na panganiban sa tabi ng libingan ng kanilang ama na isang militar. Ang mga bituin sa kanilang mga ranggo at ang mga medalya sa kanilang dibdib ay ang pinakamataas na pagmamalaki at dangal para sa kanilang ama. "Ama, dumating kami," mahinang sabi ni Gabriel, na ngayon ay naging General of the Army, at sumaludo. Sinundan siya ng kanyang mga kapatid sa pagsaludo. Sa tabi ng tombstone ay nakalatag ang isang aklat na isinulat ni Maria, ang pamagat, "Ang maliwanag na mata, the bright eye." Dito, kalmado niyang isinalaysay ang 3 taon ng kanyang pakikibaka, kung paano niya nalampasan ang trauma at natagpuan ang bagong pag-asa. Agad na naging bestseller ang aklat at nagbigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa libu-libong tao. "Maya, ikaw ang gumawa ng pangunahing kabayanihan," sabi ni Rafael, na ngayon ay Lieutenant General, at tinapik sa balikat ang kanyang kapatid sa isang mapagkaibigang paraan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pagmamalaki at paghanga sa kanyang kapatid. "Kaming mga kuya mo, ang ginawa lang namin ay bumasag at nagparusa, pero ikaw, iniligtas mo ang mga tao at binabago mo ang mundo." Tumingin si Maya sa kanyang kapatid at ngumiti ng maliwanag. Ang kanyang ngiti ay mainit at nagniningning, parang sikat ng araw sa taglagas. "Hindi. Kung wala kayo, kuya, wala rin ang Maya ngayon. Kayo ang aking langit, at ang aking kalasag." Tahimik silang tumingin sa libingan ng kanilang ama. Ang kakilakilabot na gabi 3 taon na ang nakalipas ay naging malayo ng nakaraan, ngunit ang sakit ay nanatiling scar. Ginawa nito silang lahat na mas malakas, mas matalino, at mas mabait. Sa pag-uwi, sa sasakyan, nagtanong si Miguel, na ngayon ay Lieutenant General at nagmamaneho, "Maya, napakaraming alok sa iyo. Hindi ka ba magpapahinga, maglalakbay sa mundo? Napakarami mong trabaho." Si Maya, na nakatingin sa bintana, ay mahinang sumagot, "Hindi ako makapagpapahinga ng payapa. Alam ko na sa isang lugar sa sandatahang lakas, may mga babaeng tulad ko 3 taon na ang nakalipas, na umiiyak ng nag-iisa. Gusto kong maging tahimik na boses ang aking kwento para sa kanila, na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Gusto kong maging beacon ang aking natitirang mata para sa kanila." Ang kanyang boses ay may hindi matitinag na determinasyon. Ang operasyon. Bumangong, paru-paro, hindi lamang ito isang kwento ng paghihiganti ng 3 magkakapatid. Ito ay isang kwento ng pag-asa na hindi namamatay kahit sa abo, ng lakas ng loob na harapin ang isang hindi makatarungang mundo, at ng dakilang espiritu ng tao na, sa paglampas sa trauma, ay lumilipad pa ng mas mataas. Maria Panganiban. Bilang isang sundalo, nawalan siya ng liwanag sa isang mata, ngunit bilang isang tao, natagpuan niya ang isang liwanag na mas malaki pa, na nagbibigay liwanag sa mundo. At ang kanyang tahimik na boses ay patuloy na maririnig. Hanggang sa araw na walang sundalo ang magbubuhos ng hindi makatarungang luha. Hanggang sa araw na ang lahat ng service members sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay igagalang ang bawat isa bilang kasamahan at buong pagmamalaki na isusuot ang kanilang uniforme.